Guys, ayan, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, this is Anthony, ang palagi nyong nakakasama dito sa ating mga kwentuhan at sharing dito sa ating RTL business, no. So ngayong araw na ito ay binabati ko po kayo ng Happy New Year. Ayan, ngayong gabi pong ito ay panibagong taon na at panibagong pakikibaka sa ating mga business, sa ating mga negosyo. Kaya ang wish ko po sa inyo ay maligayang bagong taon at sana ay maging prosperous pa at profitable pa ang inyong mga negosyo. Ayan, so ngayong 2025 ay dalangin ko po na tayong mga RTL business owners ay patuloy na lumago ang negosyo at huwag po tayong magkaroon ng problema sa atin pong mga manok, no. So patuloy po sana tayong mag-harvest ng maraming itlog at makapagbenta ng mas maayos at maging profitable po ang ating mga business. So yan, happy New Year po sa lahat ng mga ka-RTL natin dyan. Sa mga kamangyan ko, mga kababayan sa Mindoro na nag-aalaga ng RTL, ayan, happy New Year po sa inyong lahat. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta at nagbibigay ng mga comments at suggestions at nanonood ng ating mga video dito sa ating channel. Ayan, kasi malaking tulong po talaga yung mga nanonood at sumusuporta sa atin pong maliit na channel, no. So marami din pong natutulungan dahil may mga nakakapanood po na nagme-message sa atin na maraming salamat daw sa mga information at mga sharing na ginagawa natin dito sa atin pong maliit na channel. Yan. So tayo po ay unti-unting lumalago thanks to you all, sa lahat ng mga subscriber at sa lahat ng mga nanonood, no. So yung mga hindi pa po nagsusubscribe pero nakakapanood po kayo dito sa channel ay baka naman po papasko nyo na sa akin, isubscribe nyo naman po ang ating channel. And sa ganon, patuloy po tayong lumago at patuloy tayong makapagbigay ng mga sharing dito po sa ating channel. So yon, ngayong araw po na to ng bagong taon ay sasagutin po natin yung mga katanungan sa atin ng ilan sa mga subscribers natin at ilan sa mga nanonood sa atin na ano nga po ba daw yung kailangang gawin at kailangang malaman bago magsimula ng RTL business, no. So lagi pong yan ang tanong sa lahat po ng mga nagsisimula, gustong magsimula ng negosyo ng pagmamanukan na nangingitlog na manok, ay yan po lagi yung basic question, no. Paano o ano yung mga dapat nating malaman bago tayo magsimula ng ating business ng nangingitlog na manok. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Stay tuned at tayo po ay magbabahagi ng kaunti nating alam tungkol sa ating pag-aalaga ng mga manok. Ito po ay base sa aming naranasan dito po sa aming RTL farm, no. So ito po mga sharing natin ay hindi po absolute ito. Ito po ay posible na may iba-ibang farm ay may iba-ibang experience. Kaya disclaimer lang po, ito po ay experience lang, no po. So unang-una po natin dapat malaman kapag ka po tayo magsisimula ng ating negosyo ay dapat yung capital natin. Magkano yung ating puhunan na kailangan, no. Yung production capital natin dapat kasama din natin dyan. So yung initial capital, which is yung atin pong ibibili ng ating mga manok, ay yung ipagpapagawa natin ng mga housing, ibibili natin ng mga cages, at saka yung production capital, no. So yung pong pag nangingitlog na yung mga manok o bago pa mangitlog yung mga manok, magkano yung cost na atin dapat i-prepare. So dapat alam po natin o magkano yung ating ihahandang kapital para sa ating aalagaan manok. So nakadepende po yan sa dami ng aalagaan nating manok. Meron po kasing 200, merong 100 lang, merong 500, merong 1,000, may 1,500. Depende po sa dami ng inyong aalagaan. Doon po nakadepende yung kapital na inyong bibitawan. So syempre,
Ang capital natin is dalawa, yung capital na initial capital which is yung pambili natin ng RTL, yung ating housing at saka yung ating cages. Tapos yung ating production capital, syempre yung ating pambili ng mga feeds, pambili natin ng mga vitamins and minerals at saka ng mga antibiotics, pambayad natin sa tao, pambayad natin sa kuryente at kung ano-ano pa. So yun po dapat ang unang-una nating dapat malaman at dapat maihanda natin pagka nagsisimula tayong mag-alaga ng RTL chicken. No? So, ikalawa po dapat nating tandaan na dapat meron po tayong sapat na kaalaman at experience. No? So, yung experience po, minsan it precedes dun sa ating pagsisimula ng business. No? So, kailangan ay meron din tayong kahit paanong kaalaman. No? So, bago po kayo magsimula ng negosyo, bago kayo magsimula ng RTL business, pwede po kayong mag-aral. No? Pag-aralan nyo na, ang YouTube, isa sa mga pinaka abundant sa mga information na available. Maraming mga nagsishare ng mga naranasan nila kung paano mag-alaga ng RTL chicken sa YouTube, no. Napakarami niyan. So dapat malaman natin yung mga things to do before, during and after the delivery ng ating RTL chicken. Paano tayo mag-aalaga, no. So bago, anong inyong mga dapat gagawin bago dumating ang inyong mga manok? Ikalawa, anong inyong gagawin pagdating ng inyong mga manok? At ikatlo, anong inyong gagawin pagkatapos dumating ng inyong mga manok? So dapat meron po tayong basic knowledge about that. So pag-aralan din natin yung mga basic medications and basic supplements, no? Ano yung pinapainom natin, ano yung mga supplements na dapat ibigay, ano yung mga antibiotics na dapat meron tayong ginagamit para pag nagkasakit ang ating mga manok, alam natin kung paano iti-treat, no? So yung mga yon. Ikatlong dapat natin alam ay yung mga waste management natin. Paano tayo maglilinis ng ating mga poultry? Kasi isa ito sa magiging key factors kapag kayo ay nag-aalaga ng manok, lalo na kung malapit kayo sa bahayan, no, sa mga kapitbahay ninyo medyo malapit. So dapat ay naintindihan natin, nalalaman natin kung paano natin i-manage yung ating mga waste, no. So kailangan ba ay araw-araw naglilinis, kailangan ba ay weekly, twice weekly, o ano man yung ating dapat ihanda, no. Kasi napaka-deciding factor nito, kasi minsan kapag hindi natin inintindi, hindi natin binigyan ng attention, hindi natin pinaghandaan, ito ang magiging problema natin. Kasi pagka hindi na ma-manage ng maayos ang waste ng ating mga manok, diyan magkakaroon ng maraming langaw, diyan mamamaho, and eventually you will be complained sa barangay. Then eventually ang barangay pupunta sa iyo, papaklose ang iyong poultry o kaya ipapaayos sa iyo yung iyong waste management. So dapat bago pa magsimula ay iyo na itong na-address, nang sa ganon ay malalaman mo kung magkakaproblema ka o hindi. So dapat na-address mo na para hindi dumating yung problema. So yun po yun. Ikatlo na dapat nating nalalaman is yung accurate location. Dapat meron tayong proper o napag-aralan nating location na paglalagyan ng ating poultry. So halimbawa, kung ikaw ay mga 200 lang naman ang alagaan, okay lang yan sa backyard, no? Okay lang yan sa mga likod bahay natin. Kung yan naman ay over 500, dapat medyo malayo-layo sa maraming tao kasi maingay. Ikalawa ay dapat ay hindi ka magiging sentro ng complaint kung malapit ka sa bahay ng mga kapitbahay mo. So kung ikaw ay over 1,000 pataas, dapat ay medyo secluded, medyo malayo sa mga bahayan, kasi mas maganda na hindi masyado napupuntahan ng mga tao, kasi para na rin sa biosecurity, no? Yung biosecurity napaka-importante dahil kailangan ay hindi magkasakit ang mga tao, ang mga manok. Kailangan hindi naiingayan, dapat hindi nabubulabog, hindi na stress ang ating mga manok. So importante yan, kasi pagka nagkasakit ang mga manok, yan ang magiging
problema natin kung ito ay above 1,000 na. Kasi pag nagkaroon tayo ng masyadong maraming casualty, mortality, yan yung magbibigay sa atin ng problema at magbibigay sa atin ng issues. No? Diyan yung magiging sanhi ng pagkalugi pagka marami tayong naging mortality. No? So yun. So dapat yun ang tandaan nyo: capital, knowledge and experience, location. No, dapat alam natin lahat yan at napag-aralan na ihanda natin. Ang ikaapat is dapat nating malaman is market. So hindi lang tayo nagninegosyo dito basta-basta, dapat alam natin kung saan natin dadalhin yung ating mga itlog. So minsan ang nagiging problema, especially kung kayo ay may 1,000 pataas na numbers, kumukuha kayo ng nag-harvest kayo ng mga 30 trays every day, medyo madami yan. So dapat meron kayong clear na pagbabagsakan ng inyong mga itlog, pagmamarketan ng mga itlog. So pag wala, pagkakaroon ng problema sa distribution, mabubulok ng itlog, hindi mauubos, at pagka ganon, ay yan ang magiging sanhi ng ating pagkalugi. So dapat natin malaman saan natin ibebenta at paano natin ibebenta. Retail ba yan o wholesale? So dapat ay meron na tayong klarong plano kung paano natin i-distribute. Kasi kapag na-distribute natin na maayos, meron tayong distribution outlet, whether it is retail, whether it is wholesale, babalik at babalik agad sa atin yung ating mga ginastos. No? Diyan tayo magkakaroon ng profit. Kapag wala yan, hindi tayo magkakaroon ng profit, malulugi tayo, and eventually hindi na tayo maging motivated sa pagpapatuloy ng business. Ikalima na dapat nating alam at napapag-aralan is basically yung pricing. No? So isa sa mga key factors para maging profitable ang ating negosyo is dapat alam natin kung paano tayo magpa-pricing, anong mga paraan, paano tayo makakapag presyo ng ating itlog ng tama at naayon sa market. No? So dapat ay meron tayong awareness kung paano tayo pa-pricing, saan tayo kukuha ng information, paano tayo makakakalap ng ganong information. So yun, so meron niyang mga DTI standard prices, meron niyang current market prices, at meron niyang mga retail prices. So dapat alamin natin yan, i-research natin yan para na sa ganun ay patuloy tayong makapag-price ng tama, sakto, hindi tayo lugi, hindi tayo overpriced. So pag overpriced kasi hindi tayo mabibilhan, pag underpriced tayo, bibilhan tayo pero lugi tayo. So dapat alam natin kung ano yung sakto lang na presyo. Mas mabilis mabenta itlog, mas mura, nakakatulong tayo sa ating mga community, at ikalawa, hindi tayo nalulugi. So yun ang pinaka-importante. So yun ang 5 na dapat ay alam natin bago tayo magsimula ng ating RTL business. No? Una is capital and production capital. Ikalawa is knowledge and experience, pag-aalaga ng RTL. Ikatlo is locations. Ika-4 ay market. At ika-5 is yung ating pricing. Pagka naihanda natin ito, pwede na tayong magsimula ng ating business. No, pwede na tayong bumili ng manok, magpatayo ng poultry, at bumili ng mga cages at ihanda natin yung sarili natin. So yun lang. Maraming salamat. God bless. Again, Happy New Year. And maraming salamat sa suporta. Click the notification button para palagi kayong updated. Click the subscribe button. Papasko nyo na sa akin. And Happy New Year sa lahat. Thank you, and God bless you all. I love you. Bye-bye.